Yo, yo, yo! What's up, guys? Andito ulit tayo sa MC Marathon Presents Langit Lupa Tournament. First round ng Langit Lupa. So far, wala pang laylay na, wala pa akong laban na wala pa akong napapanood na laban na laylay. Lahat sobrang lulupit. Sobrang ganda ng mga palitan. At may kanya-kanya din silang mga character, persona. Masasabi kong orig lahat ng mga estilo nila. So sobrang saya ko na napapanood ko to dahil yung iba sa kanila hindi ko kilala, kaya alam mo yun, nagkakaroon ako ng idea kung anong nagkakaroon ako ng idea na panoorin pa yung ibang laban nila. Tsaka syempre para na rin ma-expose yung liga na pinagmulan nila. For sure malalakas yung mga MCs dun sa liga na pinanggalingan nila. Yun, ang papanoorin natin ngayon, isa sa mga most requested din na battles na maraming nagsasabi na panoorin ko daw to. Ito yung Baltz versus Exodus. Nakita ko sa comments or sa mga post sa Facebook na yung Baltz daw ay tiga Pulo MC siya. Hindi ko alam kung tiga saan si Exodus. Hindi ko pa napapanood tong laban na to. So, yun. Simulan na natin to, guys. Huwag na natin patagalin pa. Asing lineup syempre sa pagsuporta, pagtangkilik, pag-appreciate sa mga ganitong MCs. At shoutout syempre sa mga represent collab. Sa kanan ko, Digmaan Battle League represent para sa inyo. Galing pa ng Jensen, mag-iay tayo lahat para kay Exodus. Digmaan, ano yung MRBL? Ano ibig sabihin ng MRBL? So, possibly yun yung liga na pinagmulan niya. Tiga Jensen, tiga ano siya, Mindanao. Yeah. Iyalam ko sa tatama, tila nakadoble karang uubra na tila obra, mahika abra kadabra, brigada kung nakamantra, hawak namin kanila. Digmaan, Exodus, shoutout Hi Babu Bades, kay Tats Maven, Sikreto, Tats Maven, shoutout sa'yo. Mamaya ng iba. Sa kaliwa naman, galing pang nas QC para sa inyo. Pulo, Battle League represent, mag-iay tayo lahat para kay Baltz. Kapag di naman dodumina, pag gantuan laro, manood ka na lang. Para naman makaiwas ka sa bala ng batang Shoutouts nga pala kay sa Pulo, kay Shernan na nagpapatakbo niyan, tsaka sa kaibigan ko na si Friends. Shoutout sa'yo na nasa Toronto na ngayon. Shoutout sa'yo, may mga battles din gumagawa pa rin sila ng ng movement dyan. Alam ko nag-event sila nung nito lang, pero di pa na-upload yung mga laban. Nabangan natin yun. Yo, Baltz! HD, Mantra, Buwids, Free School, shoutout kay Jess Thrill, shoutout sa mga mag-anak ko, shoutout sa mga trabaho. Let's do this. Shoutout sa Crown Manila, High Minds, Real Jokes Clothing, Flip Top Beer, syempre tikman nyo yan. At shoutout sa lahat ng mga ibang represent collab. Bagong labas nga pala, represent collab sa kasama Linya-Linya. Silipin yung mga disenyo nila, available din sila ngayon. At kita-kits rin tayo syempre sa second sight na parating sa April. Nanalo ng coin toss si Exodus. Pinili niya ba una si Baltz? Tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin unang banat. Baltz. Yeah! Ciao! Round 1 ng tour na! Dayo agad yung binigay ni Enigma. Malas mo na tapat ka sa Tagalog na may tira. Dapat na natili ka na lang sa pinanggalingan mo na liga. Ako yung rason ba't sinasabihan mga probinsyanong kagaya mong huwag makipagsapalaran sa Manila. Okay. Kasi taga Mindanao. So far gusto ko yung yung lutong ng pagka-deliver ni Baltz dito. First 4 lines. Hindi ganun kalakas yung line, pero dahil na-deliver niya ng may diin, alam mo yung nadadala. Palaran sa Manila. Kasi taga Mindanao. Kaya lugar niya iyayabang, malamang sa malamang. Tipong taga Mindanao, kaya ibang klase yung karahasan. Pero alam mo yung rason ba't nakatayo ka pa dyan? Kasi pag may tinutumba sa Manila, kailangan magmukha ka munang nalaban. Pagkaputok may matutumba, mga galos mong matatanggap, di na mabubura. Tatagos ka lang sa akin, boy, pagganap ka ng kaluluwa. Okay. Pwede mong asarin pagiging Tagalog ko ng sagad.
Sanay ako mambalahura. Pagkakamalan nyo akong kumakain ng pagpag. Kasi nilalamon ko basura. Paano mananalo yung Bisaya? Eh di naman ako si Cripply. Matik, magigigi, magiging 50-50. 4K reso ng flip-top videos, di ba? Pag binalian ko to ng leeg, mapapanood nyo 360. Malamang aasarin mong bata to ni Shernan, yung titong nag-comedy. Magmumukha talaga akong tuta ng Dalmatian kasi I got the dog in me. Si Shernan Kupal! Si Shernan maraming issue. Si Shernan Baka, si Shernan Dalmatian, si Shernan Drip God. Kung puro ganyan... Yun lang. Si Shernan Baka, si Shernan Dalmatian, si Shernan Drip God. Kung puro ganyan lang, malabo nang makasugat to. Kasi wala namang kinalaman mga issue ni Shernan sa kalidad ng sulat ko. Kasi Ang ganda ng mind conditioning niya. Kasi for sure, i-angle na to ni Exodus sa kanya. Like, magiging isa sa mga angle. Since sagupaan ng mga minor leagues, pwede maging angle ni Exodus sa kanya is yun nga, si Shernan yung parang galing siya sa liga ni Shernan. At yun nga, maraming na babato kay Shernan nung panahon na to. Kaya yun nga, pero dito sa ginawa ni Baltz na to, parang inano niya na agad dinedefuse niya na agad yung angle na ganon. Minamind conditioning niya na okay, sige, galing ako sa liga ni Shernan, pero ano ibabato mo dyan? Bla 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 bla, alam mo yun. Walang kinalaman. Sulat ko ay walang kinalaman yung sulat ko pagdating kay Shernan. Parang minamind conditioning niya na yung tao na na pag may binatoan na ganyang angulo, magiging magiging wa effect yan dahil na-diffuse ko na predict ko na yan. Yun. Tingnan natin yung mga susunod pa. kung sumali ka ng motos dito, magmumukha ka lamang nalibangan. Kung sa FRBL may panibago na naman silang Bisayang isasali sa paligsahan. Kung sa pulo naman doon na din ang iyong magiging himlayan. Magkaiba tayo ng timbangan. Sanay ka sa provincial rate boy, iba dito yung bigayan. Racist ba? Tanga reality check lang. Hanggat di naiintindihan ng karamihan niya't sulat mo, mananatili na hiwaga. Hanggat hindi Tagalog at Ingles ang gamit mo, ang tingin sa gawa mo pantimawa. Kahit anong tiyaga, di ka magkakaroon ng nilaga. Masakit talagang isipin, di ka tatagos pa mainstream hanggat di mo hinuhubad ang pagiging Bisaya. Ba't nag-iba yung Parang nag-iba yung color grade nung video sa part na yun. Sa akin lang ba yun o sa mismong video? Mawa, kahit anong tiyaga, di ka magkakaroon ng nilaga. Masakit talagang isipin, di ka tatagos pa mainstream hanggat di mo hinuhubad ang pagiging Bisaya. Pero Exodus, welcome dito sa amin Kung saan kadalasan sa mga rapper maging current god ang hangarin. Bastusin ang magulang ng kalaban ay normal na gawain. May nangangalon niya, may pumapatay, magnanakaw at marami ring sinungaling. Walang nakikinig sa 10 utos. In short, walang may paki sa verses pag sa Exodus nang galing. Exodus ang puta, tanga sobra. Ulitin natin, ang ganda nun. Ang ganda ng setup. Yung setup yung nagdali. Gawain, may nangangalon niya, may pumapatay, magnanakaw at marami ring sinungaling. Walang nakikinig sa 10 utos. In short, walang may paki sa verses pag sa Exodus nang galing. Exodus ang puta, tanga sobra mong funny. Dala mo 10 utos, dala ko batas ni Hammurabi. Exodus, tas nagre-reference ng Dionela, tangina neto, gay as fuck. Pues makakapagdasal ka pang bakla ka pero di ka na makakapag-amen. Andito na kasi yung sniper kaya magkakaroon ng mayhem. Asintado to kaya sa'kin di ka safe man. Mag-isa ka lang nasasalo ng bala ko kahit pronouns mo ay they them. Flip top game! Round 1 pa lang pinakita ko na kung sinong champion ang mas matindi at malupit. Tinamaan ng lintek siya'y punit. Di mo na to kayang ipilit machupe. Si Enigma kanina pa may hawak ng cellphone, binubuk ka na ng ticket pa, uwi! Damn! Ang ganda ng round 1. Medyo mabagal yung umpisa, pero nag-pay off sa dulo. Nagsimula dun sa sa Exodus line. Ang ganda ng climax hanggang sa ender niya.
Ang ganda ng ender, napaka bago sa pandinig para sa akin. So, yeah, round 1 Balts, sobrang lakas nun. Medyo may hahabulin dito sa Exodus. Damn. Yun. Ang ganda. Mas okay lang kasi, para sa akin okay lang na mabagal yung umpisa. Pero biglang paangat na rounds. Mas gusto ko yung paangat na rounds kasi malakas sa umpisa pero biglang babagal pagdating sa dulo. So dito, malakas na round yung pinakita ni Balts. Tingnan natin yung gagawin ni Exodus sa round 1. Unang banat, pakinggan natin! Tapos may bangs. Pero okay naman, bay. Para pagkatapos ng laban na to, at least kahit papano may linya kang pumapantay. Okay. Provincial rate? Provincial rate daw sa probinsya. Provincial rate daw yung trabaho. Sinasabi sa looban. Anong creative? Sa ibang review, may nag-comment. Sa ibang review, hindi masyado nabibigatan sa mga ganun. Kasi wala daw creative lines. Pero anong tingin mo, idol? Yung ender ba? Yung tinutukoy mo? Para sa akin, yung ender ni Balts, sobrang lakas nun. Hindi creative. Para sa akin, creative siya. And nasakto dun sa moment kasi. Nung sinabi niya yung ender na yun, nasakto dun sa moment. Nahawak-hawak ni Enigma yung cellphone niya. Na parang may ginagawa talaga siya sa cellphone niya. Tsaka, alam mo yun, tiga Mindanao si Exodus. So, parang, alam mo yun, parang, binubuk ng ticket ni Enigma si Exodus kasi taga ibang siya. And nasakto dun sa line mismo ni Balts na hawak ni Enigma yung cellphone niya. And bagay siya sa na ispit sa kalaban na tiga Bisaya or tiga Mindanao. So, pwede siya i-apply sa ibang kalaban na Bisaya or tiga Mindanao, pero ewan ko na para sa akin na gamit yun ni Balt sa tamang oras. Yun. Provincial rate, Ulitin natin. Provincial rate? May linya kang pumapantay. Provincial rate? Provincial rate daw sa probinsya. Provincial rate daw yung trabaho. Sinasabi sa looban. Anong provincial rate? Teacher ako sa Caloocan. Bubong. Oh. Diba, boss? Tangina nito Tas, Bisaya na naman, Bisaya. Tangina nito Hahay, puro na lang Bisaya. Sinasabing mahiwaga. Nang lalait ng Bisaya, tas yung jowa mukhang Bisaya. Kaya di mo sukat akalain. Kasi kahit maging saging jowa mo, di ko yan titirahin. Game? Game! Galing dulo pa ng mapa na parito. Medyo hindi tumama yung mga hindi tumama yung mga rebuttals ni Exodus. Galing dulo pa ng mapa na parito. Ngunit di para sa hiyawan, tinawagan, tumbagito. Gusto ni boss daw ay hidwaan. Pagkat Baltazar sa general, may kukumparado ng biglaan. Pues tandaan mong walang kwenta yung sulat Baltazar kung usapan na digmaan. O ulo mo yung kapalit, because tonight, I will get that. Malamig weather kay may dana, pagkasuntok, talsik yung ngipin at gagawin ko yun na pen. Dan! Ano napunta ba sa ngipin? Abay, nanananggal daw to ng bracket kasi nga daw braces to. Tinadawit sa kabatil ni yayabang niya pa, pues sa aking sasabihin ay sampal ito sa'yo. Balts, nasa patalasan na kami ng pangil, abang hinuhulma mo, bangipin mo. Ito real talk lang. Na-abrace kasi si Balts ang ganda nun. Ang gandang angle. Pangila bang hinuhulma mo, bangipin mo. Medyo hindi nadig siguro nung crowd, pero para sa akin malakas yun. Alasan na kami ng pangila bang hinuhulma mo, bangipin mo. Ito real talk lang. Kaya si Balts ba to? Nag-comment si Balts. Siya ba to? Balts5624. Shoutout sa'yo. Solid ka, solid.
Pangil abang hinuhulma mo, pangipin mo. Ito real talk lang. 2 beses ako nag-champion sa loob lang ng 1 taon. Pero di ako nagmamayabang sa'yo. Ngunit ika nga ni Katana na kung hindi ba talaga tsamba, pues tol, dalawahin mo. Teka, galing pala to sa ligang walang damayan. Pwe, ako'y walang paki dyan. Malas mo lang. Natapat ka sa general na sanay pumatay kahit padamay sibilyan. At yun yung pinagkaiba namin. Sa mga wala dyang alam. Nakipagbuno ako sa battle. Nag-champion ng 2 beses nang makilala man lang. Habang ikaw, sinubo na sa'yo lahat para mag-champion. Nang maireto ka kay Ari, kaya wag kang feeling halang. Tandaan mong tinakbo ko, karera ko. Habang ikaw, nilakad ka lang. Ano ka, Walker Bay? Galing sa ligang walang damayan, ano yan? Shernan vibes? Shernan, bilib ka masyado dito? Lecheng hype, now say goodbye. Sisibakin ko bata mo sa pulo na parang Epstein Files. Oh! Kasi- Ang ganda. Ulit nga. Parang ang ganda Ang ng... damayan, ano yan? Shernan vibes? Shernan, bilib ka masyado dito? Lecheng hype, now say goodbye. Sisibakin ko bata mo sa pulo na parang Epstein Files. Kasi... Ang ganda nun. Damn. Kasi proud ang bata niya. Ganun ka ka-walk type. Kinailangan mong tsupain yung may spot nang magkaroon ka ng spotlight. Oh. Hoy, Bano! No match ka sa akin, tropa. Kasi kailangan ka pang bihisa ng drip god para sa akin makaporma. O baka sabihin na kaya ako nakapasok dahil kay Tats. At kung idadawit mo sa laban, tanging sagot ko, fuck you, Tats, hindi kita kailangan. kahit i-connect mo man kay Article, Sikreto Course, sa akin wala yang kaso. Pagkat wala akong boss, baril ko lang yung may amo. Pero, wow! Pero hindi! Round 1 pa lang to, di ko pa trip mag-gun bars, kaya pasensya ka na, sir. Dala ko lang na sandata ngayong gabi ay pagiging champion caliber sa mga kasali sa tournament. Wala kayong takas sa kamatayan, di nyo matatakasan. Tandaan yung makakapunta lang kayo ng langit pag namatay kayo sa digmaan. Ano ba na? Ganda ng round 1 din ni Exodus. May mga linya ako nagustuhan. Pero when it comes to momentum, mas nagtuloy-tuloy yung kay Baltz. Yung kay Exodus parang paangat na, tas biglang mawawala yung momentum. Parang magiging anticlimactic ulit. Kala ko magtutuloy-tuloy na dun sa dun sa Epstein file na na angle niya. Pero bumalik ulit dun sa pagiging kampiyon niya na na angle na hindi masyadong nag-pay off yung yung pinaka-ender niya. Malakas yung ender, pero compared dun sa ender ni Baltz, mas nagustuhan ko yung ender ni Baltz doon. So medyo sobrang dikit nitong round 1. Nitpick na lang to. Round 1 bibigay ko ng konti kay Baltz. So yeah, Baltz ako kay sa round 1. Pero solid na round 1 din yung kay na solid na round 1 yung kay Exodus, yeah. Ano ba na? Yo! Tinatanggi pa na Bisaya siya, oh. Kalokohan. Payag kayo, ganyan itsura ng mga teacher sa Caloocan. Yo! Gusto ko sana magpaka-Nate man eh. Tipong kakantutin ko yung babae mo tas wala kang magagawa para maangas yung dating. Kaso Bisaya ka nga pala, kakantutin ko na lang yung paborito mong puno ng saging. O kakantutin sa harap mo habang mga kamay ay nakagapos. Sa paborito mong puno ako magpaparaos. Di titigil hanggat mga tamod ko ay di pa umaagos. Pag kontento na ako, parang buwakaw, imamoy Thai cake ko pagkatapos. Dapat sa'yo, pinapanood na mga AI videos na pantrentahin. Tipong, Boss, ako to, si puno ng saging. Huwag mo naman akong kantutin. Medyo nauso nga nung time na yun yung mga ganong AI video. Ang weird pero ang kulit eh. Saging! Huwag mo naman akong kantutin! Tanga bagay ka maging laughing stock.
Sa laro, isa kang fucking wak. Awit Brad, kamukha mo mga sumasali sa money hunt. Di ubra yan, dala mong stilo G. Kahit umabot pa tayo ng trilogy, paano mananalo sa yang stana, yan triple B? Kasi tunog lip cram, tunog supremo, tunog Castillo, tunog Pilos, tunog Arzone, tunog Terdi, tunog Class G, tunog Espero. Ang dami niyong meron niyan, parang sakit na walang cure. Di yan tunog Motus. Ang tawag dyan, tunog amateur. Di lang yan basta stereotype, mga ganyan tunog amateur ang di ko like. Pukin ang inang rapper yan, tunog POI. Istilong ba? Damn, tangina, ang ano nito ni ano, no? Parang, andun na agad yung ano niya, yung, alam mo yung, ano, parang, angas bars agad, parang, alam mo yun na, hindi ako amateur, alam mo yun, parang, ganun yung pinapakita niya, parang, hindi ako amateur dito sa ano na to, sa, alam mo yun, sa liga na to, parang, alam ko na yung ginagawa ko. Parang, the way na ano, the fact na, sinasabi niya to na, unang laban niya sa flip top, parang, and ano, ang maganda kasi dyan, na, may conviction siya, parang napapanindigan niya yung sinasabi niya. Yun yung gusto ko. Kahit na, alam mo yun, unang laban niya pa lang dito. Ang tunog Motus. Ang tawag dyan, tunog amateur. Di lang yan basta stereotype, mga ganyan tunog amateur ang di ko like. Pukin ang inang rapper yan, tunog POI. Istilong bay. Tanong ko lang, nag-POI pa ba sila? Yung mga kasali sa langit lupa? Gusto ko lang malaman kung inano na lang talaga sila ni Ari. Parang special pick na talaga. Mentra, gamit na yung ganyan sa eksena. Dahil sa inyo, ala talaga ni Looney, may paki kami sa meta. Well, fuck meta! Papakitaan ko to paano gumawa ng mga highlight. Yung walang halo na style bite. Papatayin ko to ng live para lang baliin mga meta community guidelines. Pero gagayahin ko na kayo mag-flow. Kahit para lang gago. Aking napagtanto. Kadiri pala yung ganto. Pag tinuloy-tuloy ko pa rin to, parang may chance mo na akong matalo. Pag tinuloy-tuloy ko pa rin, parang magkakapukin na ako. Ang inan to, di nagpapalit ng cadence at flow, ganyan lang siya all night long. Kumbaga sa motor, laging todo si linyador, kaya nakakangalay paglaon. Para kang story ang laging nasa climax, ni walang rising of falling action. Nakakaumay ka naman dong, di ka marunong magpalit ng gear, di ka bagay sa ahon. Di lang cadence eh. Ultimo kilos pag nagrarap kinakarbon. Dapat manahimik ka na lang sa Gedli. Kung nakaka-copyright lang yung hand gestures, paldo na sana si Terdi. Nakakairita yung itsura mong pandukha. Sarap kulatain ng kaliwat kanan, may kasama pandura. Di titigil hanggat di lasog-lasog at mga matay malapit ng maluwa. Puro ulo lang yung tama lang pake kung maluwa. Magiging malubha. Pag di ka na nila mamukaan, congrats! Wala ka na rin kamukha. Time. Get up. Ano ang bahala at pahinga natin? Ang ganda ng angle niya nung sa first half. Doon naman, kabaliktaran nung round 1. Mas nagustuhan ko yung first half ni Baltz. Ang ganda ng mga pasok niya, ng mga jokes niya. Papunta dun sa ano, parang, yun nga yung parang tunog POI yung nalay niya, yung mga magkaatunog. Kasi hindi ko masabing ano alam mo yun ka-style ni Baltz yung mga yung mga sinasabing tunog Motus ngayon. May feeling ko may sariling style tong si Baltz. So bagay niyang sabihin yung line na yun. Pero yung sa second half medyo bumagal, naghanap ako ng mas magandang moment. Pero hindi niya masyadong nabigay and hindi rin ganun ka crowd shaker yung ender. Yeah, so pero yung first half yun yung nagustuhan ko sa part ng round 2 niya. Tingnan natin yung round 2 ni Exodus. Dinadamay pagiging teacher. Grabe, yun na yung bara niya para pang upak. Tandaan mo, wala sa itsura pagiging teacher kundi sa laman ng iyong utak. Tandaan mo. Abay, gago pala to. Mas pipiliin ko na lang maging Bisayang professional kaysa maging broke na Tagalog kagaya mo. Siya daw yung young stunner.
Yang Stana? Huh. Nakakasulasok. Yang Stana sa BGC kasi sa tournament hindi ka rin makakapasok. Game! May ibig sabihin ba yun? Middle Yung stana sa BGC kasi sa tournament di ka makakapasok. May double meaning ba yun? ka rin makakapasok. Game! Middle name na ito, Puno. Ah, shit. Oh shit. Oh, ito si Exodus. Gusto ko yung mga ano niya, yung mga adlib niya na ganyan eh. Parang kuwela eh, kuwela. Wala na yung saging. Middle name na ito, Puno. Malas mo lang at natapat ka sa Bisaya nang di mo sukat akalain. Sibak sa akin tong puno na parang puno lang ng sagde. Sa katunayan, may dalawang klase ng Bisaya at oo, totoo yung may nagbubutas para may matira. Example, si Zenlock, di ba? Si Article Clifted. Pero Balts, ibang klase to na Bisaya kung saan ako nang galing. Ako yung klase ng Bisaya na ginagawang punching bag yung saging. Kahit ikaw ay ngumawa tong aking kusa, sa sentido mo ay didiin. Walang magagawa yung langit lupa kung sa impyerno kita ililibing. Sabihan mo man tong ignorante o Yun yung ano no, pansin ko so far sa mga ano, sa mga laban na napanood ko. Parang kinokonekta nila yung langit lupa na line. Nilalaro nila sa impyerno na salita. Parang ako kasi kung halimbawa kasali ako dito, tas yung mindset ko yung ngayon na syempre ano sila parang alam mo, unang pasok pa lang sa big league to siguro. Marami pa silang room for improvement. Pero kung ako, kasali ako sa tournament na to, tapos ganito na yung mindset ko. Parang i-expect ko na maraming gagamit ng langit, lupa, impyerno na play. Alam mo yun. So, kung gagawin ko siya, siguro mas gagawin ko pa mas creative or yung mas unpredictable. Or kung wala akong maisip, di ko nagagamitin. Yun. So, kasi parang so far sa 4 na laban na napanood ko, ang dami nang gumamit ng langit, lupa, impyerno na play. So, yun. Pansin ko lang. Pero Balts, ibang klase to na Bisaya kung saan ako nang galing. Ako yung klase ng Bisaya na ginagawang punching bag yung saging. Kahit ikaw ay ngumawa tong aking kusa, sa sentido mo ay didiin. Walang magagawa yung langit lupa kung sa impyerno kita ililibing. Sabihan mo man tong ignorante o taga-bukid, di ko yan iibahin. Sinasabihang taga-bukid pagkat sa kultura ay madaming tinanim. Kaya't malabo to na mabanas. Subukan mo sa akin mag-angas. At kung may problema ka sa Bisaya, kausapin mo ko sa labas. Kasi di na ako magugulat kung ianggil sa akin si Pacquiao. Pues oo, ako yung Pacquiao sa langit lupa, mga putang ina nyo. Pagkat galing sa baba, inakyat ko division nyo para talunin lang kayo. Okay. Bonus round lang daw ako sa mga comments. Bonus round lang daw ako? Yan ay walang kwentang argumento. Matatawag pa ba na bisakol kung sumasabay na ako sa metro? Sagrado bawat bahina, iba laman ang aking berso. Ako yung tinutukoy ni Katana na bayulenting Diyos galing lumang testamento. Antimano, sigurado, biyak ang kanyang ulo. Tsak basag tong pedo, wasak na parang Lego. Ako'y batak sa kada tiyempo habang rap mo tol pang liempo. Ramdam pagiging champion ko, Vasily Lomachenko. Habang ikaw ay sobrang pussy, para bang Charis Pimpenko o di kaya Ruble. Ulitin na yun. Natin yung rhyme scheme. Natawa lang ako doon sa Charis Pempenko. Tiyempo habang rap mo. Antimano, sigurado, biyak ang kanyang ulo. Tsak basag tong pedo, wasak na parang Lego. Ako'y batak sa kada tiyempo habang rap mo tol pang liempo. Ramdam pagiging champion ko, Vasily Lomachenko. Habang ikaw ay sobrang pussy, para bang Charis Pimpenko o di kaya Robledo. Ibabalik ko itong wak na para bang ribat ni Delo. At kung usapang multi malalulit sak maestro, sa tong kalaban mo guro, pinakitaan ka magdemo. Upset!
kabataan ka mag-demo? O, teacher po ako. Tapos binigyan mo ng rep and free school? Ako'y bigla ang naasar. Kasi kung hanggang ngayon ay rep and free school ka pa rin, abay hindi ka pa aral. Pwestong leksyon rin ka sa ulo. Matitesting sa paglikom. Puputulin yung ulo bago kainin. Parang nagpo-food trip lang ng hipon. Di mo feel yon. Kasi feel na feel mong diamante ka, di ba? Pues may tutugma natin sa outfit. Malalagyan ng exong diamond na parang logo lang ng Hypebeat. Malas mo lang! Malas mo lang! Sa sobrang dami nyo, ikaw yung unang mabiberginan. Pagkamatay mo, parang pag-alok ni Sir Arik ng battle, hindi mo pwedeng tanggihan. Uling ba at pahinga natin? Yun. Round 2. Same kay Baltz. May highs and lows si Exodus. Pero mas naramdaman ko yung momentum kay Exodus dito sa round 2 niya. Mas hindi man sa material wise, hindi man paangat yung sulat or yung material niya, pero yung energy naramdaman ko, yung aggression niya paangat, hindi bumaba yung energy niya sa patapos ng round. Yun. While kay Baltz, medyo naramdaman ko na parang, alam mo yun, parang umano yung energy niya sa end nung round 2 niya. Yeah. Pero dikit pa rin. Sulat-wise, dikit eh. Kailangan ko lang piliin sa sulat dikit, pero kailangan ko piliin pagdating sa sa delivery this time. So, yung round 2 ibibigay ko kay Exodus dahil nga dun sa paangat na energy niya ng performance niya. Yun. Sobrang dikit so far nung laban, as in talaga. Sisilip ka na lang ng na kung saan sila magkakamali or alam mo yun, sa pinaka maliit na detalye, doon ka titingin talaga. Solid sila parehas. Tingnan natin round 3 ni Baltz. Halatang di na makakasulong. Anong di tatagos yung Yangstana, yung venue sa Mandaluyong? Pulo versus digmaan. Napasabi na lang talaga ako ng what the hell. Hindi ko nga kayo naiintindihan pag nagbibisaya kayo sa battle. Pero lengguwahe mong gamit, di ko na kailangan matutunan pa, aber. Wala naman ng language barrier pag pinakausap na kita sa nguso ng barel. Nakinig ako sa mga battle ng digmaan. Mga MC doon ang hihina ng bato. Nag-upload ba kayo ng battle? Sino ba kasi nagpapaload sa mga putang inanto? Nag-upload pa kasi kahit sobrang lame na. Pag pinaloadan nyo to, text at tawag lang, wag nyo nasamahan ng data. 2024 yung finals, tas 2025 na upload tangin ng LT sir. Ganyan talaga nangyayari pag yung load sa inyo, matagal mag-register, Hindi nakakatawa yung mga sinasabi kong linya. Kailangan ko pa yung laitin para lang may ma-curious manood sa nire-representa mong liga. Kasi kung usapang underground leagues, di kayo kasama. Paano ako matatakot? Sa All Things Battle Rap, sa Verso o sa Reddit ni hindi kayo umaabot. Wala kayo nagawang ingay. Hindi naging usapan ng mga Tagalog. Paano mo sasabihing matindi yung digmaan? Wala nga kaming narinig na pasabog. Walang pasabog. Kumbaga sa tunay dito sa na... round 3, so far tinitira ni Baltz yung naman. Yung league nila Exodus, which is fresh dahil hindi niya ginawa sa 1 tsaka sa 2. So yun. Tignan natin saan papunta to. Yung usapan ng mga Tagalog. Paano mo sasabihing matindi yung digmaan? Wala nga kaming narinig na pasabog. Walang pasabog. Kumbaga sa tunay na digmaan, wala kayong mga balat kanyo, nutang kinapansakop kasi ang hina ng mga paandar. Walang mabigat na lumalapag sa digmaan, kaya wala ring nararadar. Nakakaasar. Wala lapag sa kanyo, nutang kinapansakop kasi ang hina ng mga... Kumbaga sa tunay na digmaan, wala kayong mga balat kanyo, nutang kinapansakop kasi ang hina ng mga paandar. Walang mabigat na lumalapag sa digmaan, kaya wala ring nararadar. Nakakaasar. Wala kaming ideya sa inyo, hindi kayo lumabas kahit anong scroll ko pa sa newsfeed ko. Paano walang interesado sa Duranyong walang halong sining? Ba't ko pagagalingan mambaon, binaon na kayo ng algorithm? Kahit anong gimmick. Ang ganda ng nung binibitaw dito ni Baltz. Ang ganda kung paano niya atakihin yung liga nila Exodus.
Paano walang interesado sa Duranyong walang halong sining? Ba't ko pagagalingan mambaon, binaon na kayo ng algorithm? Ang ganda rin ng rhyming niya. Kahit anong gimmick, ibabalik pa rin kita dyan sa pang-unggoy niyong enclosure. Pag nagdilim na paningin ko, wala na rin kayong exposure. Para kang tinamaan ng pang-home run. Kaso gamit ko ay crowbar. Tatapat sa akin ay no van. Alam mo na dopar. Tahimik sa akin yung digmaan. Parang Cold War. Mapa-Amerika, Iran, Israel o Palestine. Pakitaas naman kami nyo. Isa rin kayo sa gusto na matapos yung hidwaan. Pakitaas o. O di ako lumis sa topic ng biglaan. Diyan pa lang alam mo na walang may gusto ng digmaan. Kaya Enigma! Next year magsali ka ulit na ng mga tagidigmaan para meron na naman kaming batukan. Pero kung gusto mo makakita ng malulupit na rookie, ipalit mo mga taga-kuhagaguhan. Ciao! Ito'y lumang tipan laban sa bago. Alam nyo na siguro kung saan to papunta. Kung lumabas na yung Haring Baltasar sa storya, alam nyo yung Exodus tapos na. Round 1, pinakita ko kung sino champ. Ang ganda. Ang galing niya mag-connect ng yung Baltasar sa Exodus. Kanina niya pa nagawa eh. Ginagawa niya na kanina sa round 1 na inulit niya yung Exodus na na play pero iba yung atake. Ang ganda. Gaguhan! Joe, ito'y lumang tipan laban sa bago. Alam nyo na siguro kung saan to papunta. Kung lumabas na yung Haring Baltasar sa storya, alam nyo yung Exodus tapos na. Round 1, pinakita ko kung sinong champion na mas heavyweight yung. Round 2, in-expose ko yung flow mong, wala man lang variation. Round 3, pinakita ko gaano kawak yung digmaan ng walang halong hesitation. Dito allegation, nalagpasan ko na yung Exodus kasi sulat ko punong-puno ng Revelation. Ganda. Ganda. Tangina mo! Sa bracket na to, lahat kayo pagkain! Hoy, Jabo! Ilalaglag ko na to para di masabihan mahina yung batch natin! Yo! Kanina pa nakabook yung ticket mo pa uwi! Ipasa mo na lang yung entry mo sa POI na nakakuble! Di ka bagay sa big stage, wag ka nang makulit! Ngayong pinaon na kita, balik underground ka na ulit! Time, get the fuck out of here! Yes! Ang ganda ng round 3 ni Baltz. One angle pero yung angle ng digmaan, ang dami niyang na doon, nasa pool. Kahit isang angle lang siya, ang dami niyang natalakay. Alam mo yun, ang dami niyang pinasadahan doon. Kaya hindi siya nakakapagod painggan. Tapos ang ganda, yung revelation line niya, parang na-connect niya sa 1 tsaka sa 2 niya. Tapos nabalik niya ulit Exodus na play. Ang ganda ng ender. Para sa akin, pinakamalakas sa all 3 rounds niya, pinakamalakas tong round 3. Ang ganda ng round 3. Props dun sa round 3. Wala akong masabi. Ang dami niyang natalaay na sumapul kay Exodus. Tingnan natin yung round 3 ni Exodus. Eto, simpleng ribat. Tikit daw sa pauwi. Basta ito, sure hit. At least kami pinairoplano, kayo pinag-move it. Nag-hotel pa ka. Totoo yun. Hindi, ewan ko, mas trip ko mag-move it kaysa grab kasi mas magaling sumingit yung Mas magaling sumingit yung motor sa traffic, lalo sa Manila. Pag hit ng 7 PM, putang ina, pag naka-grab ko, hindi aandar yun. Nag-hotel pa kami. Pero isa lang yung kama, putang ina. Yo! Nanood daw siya ng digmaan. Putang ina. Salamat Okay, round 3 game! Hey! Andito daw siya para pabilibin yung crowd. Nang masabihang merong arit. Pues kung andito ka para sa crowd, andito ako para pabilibin si Arik. At yun yung mga bagay na hindi nyo nagawa. Yung kagrupo mong nagsabing parating pa lang kami, ayun nagkalat mukhang tanga. Biruin mo, binigyan na kayo dito ng mahigit 1 minutes. Abay, ang swerte nyo na. Binigyan niya na nga sa inyo lahat, ngunit sinayang nyo pa.
Kaya binigay niya na nga sa inyo lahat, ngunit sinayang nyo pa. Oh, shit. Fake joke. Dito daw siya, Oh, hindi fake joke to. Legit to. Shit, yun lang. Tingnan natin, baka fake joke, baka setup lang. sayang nyo pa. Dito daw siya, Fuck. Binigay niya na nga sa inyo lahat, ngunit sinayang nyo pa. Andito daw siya para sa crowd. Nang masabihang merong arit, pues kung andito ka para sa crowd, andito ako para pabilibin si Arik. At yun yung mga bagay na hindi nyo nagawa. Yung kagrupo mo nagsabing parating pa lang kami, ayun nagkalat, mukhang tanga. Biruin mo. Binigyan Sorry. na kayo dito na mahigit 1 minutes. Abay, ang swerte nyo na. Binigay niya na nga sa inyo lahat, ngunit sinayang nyo pa. Kaya di mo ako masisisi, boss. Kasi binigay mo sa hindi deserving yung matagal naming hangarin. Nakafocus lang si Arik sa inyo habang nakalimutan niya sa amin. Hindi sa ako'y mahangin. Pero alam mo ba gano'ng kabastos para sa akin? Sinusubuan na kayo ni Arik ng pagkain, may nahuhulog pa na kanin. Magkaiba tayo ng hangarin. Sampal pa nga sa'yo kung susumahin. Kasi pangarap mong makalapit ka sa flip-top habang yung flip-top mismo lumapit para sa akin. Sayang. Ganda sana nung punto niya. Yun lang. Malaking factor talaga pag pag nag-stumble ka lang. Lalo sa pinamalakas na round ni Baltz, yung round 3 niya. Yun yung susundan mo na round. Parang wala kang room for mistake dun eh. Parang malaking factor yung yung pag-stumble na yun. Hindi lang yun, yung rin yung momentum, mawawala yung momentum. Katulad nito, ang ganda nitong line na to. Kung di siya nag-stumble, tas nagtuloy-tuloy momentum, yung emotion, feeling ko ang lakas sana nitong line na to. Yung effect nito, yung effectivity nito sobrang ganda. Kaso yun nga, dahil nag-stumble siya, parang, alam mo yun, parang nawala siya sa train. Alam mo yun, nawala, yung pagpapatuloy niya naputol. Tapos, alam mo yun, parang pag tinuloy mo, hindi na ganun kalakas yung amats. So, sayang. Kaya di na bago! Kung sasabihin nito, anong parating pa lang kami, andito na ako ngayon. Yan tagal nyo nang naglalakbay. Pues pakisabi sa grupo mo na kung parating pa lang kayo, matagal na ako dito nag-aantay. Sa mga nagsasabing ito'y Tagalog versus Bisaya, yan ay walang kwentang pakulo. Pagkatawak mo lang ay isang isla, kukulangin yung bitbit mo na sulo. Dadanak dito ng dugo, sinetap ka ng presidente na kupo. Alam niya kasing walang takas sa digmaan kung maliit lang yung pulo. Saktong galing sa amin yung lindol, kaya sit down. Mayayanig buong pulo, ngayong dumating yung the big one. Puro ba pulo? Yung angle ba di malakas? Hindi! Pinuno ko lang ng bars itong pulo, parang kulungang Alcatraz. At kung mainis ka, yan ay nakaplano ng ikaw ay matrigger. Sinadya kong ikutin yung pulo, nagmisto lang Philippine Looper, di ba? Proud ka sa liga nyo? Pues last night mo na to. Kasi kung pulo lang bit-bit mo, yung sa akin archipelago. Pinasiba ka sa isang dayo, magbimistula kang bitch. Di ko tinutukoy FB Reels when I give you some clips. Kaya bang, rekta sa puso, mga bala sinilid. Bang, isa sa nguso, sabay putok sa iyong bibig. Bang, ganong katuso, mga bala tumagos sa may liig. Sa sobrang daming bang, abay, meron bang napulot? Sa sobrang daming bang, abay, meron bang napulot? Sorry boss, binilang ko lang kung ilang basyo yung nahulog. Ako'y galing pa ng timog, sanay sa sunog baga. Batang probinsyano na yung sungay, di yung maba. Repin ko ay mabubades, itatak nyo yan sa mapa. At general galing digmaan na parito para magtanim ng bala. Time. Time lang dapat yan para sa laban na yun! Sayang. Ang ganda sana rin nung round 3 ni Exodus. Feeling ko papantay yun kung hindi siya nag-stumble. Hindi ko masabi kung kanina ko tinatanong ko sa sarili kung hindi siya nag-choke or nag-stumble, kanya ba yung round? Hindi ko masabi. Dahil
pwedeng maging iba yung outcome. Material wise. Pwede madala ng ng delivery niya eh. Pero yun nga, feeling ko sasabay siya dun sa round 3 ni Baltz. Pero hindi ko masabi kung malalamangan niya. Yun. Pero yun nga, yung unfortunate events na nangyari na nag-stumble siya, which is napakalaking bagay, lalo na sa third round na ang ganda nung palitan nila sa first 2 round. Tapos, yun nga, crucial na to eh. Crucial na tong round na to. Parang ito na yung magiging deciding factor ng mga magja-judge. Yun nga. Yun yung nangyari. Nag-stumble siya. Malaking silip yun. And hindi lang yun. Naging cause yun para mamatay yung momentum niya. As in, may magaganda sana siyang line dito na hindi na kumonekta sa crowd dahil nga hindi na, alam mo yun, hindi na ganun kalakas yung tama dahil nga naputol yung momentum. Yun, round 3 kay Baltz yun. Yun yung pinakamalino na round dahil sa stumble ni Exodus. Sayang. Pero classic na laban. Exodus, gusto ko yung yung charisma niya sa stage. Gusto ko yung mga adlib niya, yung pagiging confident niya habang ini-spit yung line, and yung yung emosyon niya na paangat kada round. Kahit alam mo yun, kahit dito sa round 3, kahit nag-stumble na siya, parang kita mo na hindi siya napanghinaan ng loob. Parang tuloy-tuloy pa rin yung yung last ng delivery niya. Pero yun, 1 and 3 ibibigay ko kay Baltz. 2 kay Exodus. So, Baltz, para sa akin, Baltz yung panalo dito, pero sobrang lakas ng laban. Play Result 17, Exodus vs. Baltz. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Solid yung laban na yun. Boto ng Urado, 4-1. Advancing sa Langit Lupa Tournament. Mag-iayos tayo lahat para kay Baltz. Oh shit, may nakuhang boto si Exodus. Shit. Curious ako sinong bumoto sa kanya. Boto ng Urado, 4-1. Advancing sa Langit Lupa Tournament. Mag-iayos tayo lahat para kay Baltz. Yo, baka yung music ako magre-release ako next week. Shoutouts kay Baltz. Sino next kalaban ni Baltz? Sino next na kalaban niya? Pa-comment nga. Hindi ko sa ulo yung bracket ng Langit Lupa eh. Solid si Exodus, kamuntikan ako doon. Ang lupit niya. Yay! Nawala, pero... Yeah, shoutout, sayang, of course, Jaime Huwag kang panghinaan ng loob, brother. Kay Jolas, Kali, Macbox, kay Sherilyn Tumandan, sa isang kuyab, syempre sa iba pa, na nandyan, putang ina sayang. Yay! Tora, pinik nga pala. Binoto si Baltz. Tingin ko nakuha niyo yun ng 1 at 3. Yung 1, malinaw na Baltz yun. Yung 2, kahit bigay ko nga ng tabla yun. Pero binigay ko kay Exodus. Round 3, tingin ko sobrang laki nung binaba ng performance ni Exodus dahil dun sa dapa niya na stutter or choke niya. Tingin ko yun yung nagpatalo sa kanya. Pero siguro magiging maganda o dikit pa yung laban kung natodo niya sa third. Yun, sayang lang din na maaga sila nagtapat kasi tingin ko marami pang kayang ipakita si Exodus. Pero yun, Baltz. Round 1, malinaw kay Baltz. Round 2, tie. Round 3, okay na sana. Sobrang dikit na sana pero medyo lumaylay si ng konti. Habang si Baltz, tuloy-tuloy. Parang talagang alam mong pinaghandaan talaga niya. So yun, round 1, tsaka 3, Baltz. Yo, JK, yung sa laban na yun, kay Baltz, si Baltz yung binoto ko, lakas ng dalawa na yun. Yung round 1, binigay ko kay Baltz, yung round 2 naman, binigay ko sa kalaban niya, lakas ng kalaban yung round 2. Pero nung round 3 yun, mas lumamang na si Baltz doon, pero solid pa rin yung laban na yun, kaya kay Baltz ako. Senior, isa ako sa bumoto kay Baltz. Round 1, grabe, parang kahit every 2 lines, nagbibitaw ng punchline si Baltz at mas mabigat. Si Exodus ganun din naman, pero tingin ko sa dami tsaka sa bigat mas marami pa rin si Baltz. Second round, feeling ko para kay Exodus yun. Lamang siya ng konti doon. Medyo humina ng konti performance ni Baltz nung round 2 kumpara sa round 1. At round 3, feeling ko kahit hindi nag-stumble si Exodus, hindi niya mahahabol yung ni Baltz. Feeling ko mas mabigat. Medyo ako dun. Feeling ko,
hindi ko masasabing, yun nga, actual na sabi ko kanina, hindi ko masasabi na lalamang yun. Hindi ko masabi, as in, hindi ko ma-imagine yung outcome. Pero feeling ko sasabay. Hindi ko masabing lalamang yung round 3 ni Exodus, pero feeling ko, alam mo yun, magbabanggaan ng matindi yun. Yun. At mas marami pa din siyang naibitaw. Although, ayun, congrats pa rin sa kanilang dalawa. What's up, guys? Siya nga pala ang ako yung nag-iisang Ikaw, siya yung bumoto kay Exodus. Tingnan natin yung explanation ni Shay. Siya nga pala ang ako yung nag-iisang bumoto kay Exodus. Para sa akin, malaking bagay. Naging pangalawa siya kasi na-take advantage niya yung rebuttal. Yung rebuttal sa bangs. Tapos may bangs, yung ganyan. Tapos yung sa Bisaya na sumakto pa sa round 2 is may material pa siya na sumakto na parang in a way, parang inaano yung binabaliwala ng mga Bisaya angle. And si Baltz naman medyo naparami siya ng Bisaya angles sa 1 and 2. So ang binoto ko sa 1 and 2 ay si Exodus. Sa 3, unfortunate yung choke ni Exodus. Pero tingin ko kahit nakabawi siya doon, yung 3 kay Baltz pa din. Iba yung energy at content nung kay Baltz. Pero yun nga, 2 rounds para sa isa. Pero kung hindi nakabawi siguro sa Exodus, Baltz din ako. Pero nakabawi naman siya eh. Andun pa rin yung composure niya. So yun. Yun yung maganda kay Exodus eh. After niya mag-stumble, yun nga, tulad na sinabi ko kanina, yung energy niya nabalik niya. Pero yung mismo, yung momentum yun nawala. Exodus. Yun, Yun, valid yung explanation ni Shay. Gets ko ba't si Exodus binoto niya. Pero yun, ako personal judgment ko sa laban na to, Baltz. May nag-comment, Baltz versus Steven, si Steven yung kasunod ni na spoiler ako dun di ko pa napapanood yung laban ni Steven dito sa Langit Lupa. Pero yun yung next na kalaban niya. Hindi ko alam kung hindi ko pa alam yung kalibre ni Steven. Hindi ko alam yung karakas niya, yung style niya. So yeah, excited ako mapanood siya. Pero yun, solid na palitan to. Baltz, good luck sa next round ng tournament. Alam ko nanonood ka ngayon dyan. At kay Exodus, tuloy-tuloy lang. Solid yung pinakita mo. Hopefully, bigyan. Ako, gusto ko mabigyan pa ulit siya ni Enigma ng battle. Maybe Visayas event or zoning event. Siguro deserve niya magkaroon ng spot sa ganun. Salamat sa mga nanood nitong reaction video ko. Sa mga nanonood ng live ngayon, shoutout sa inyo. Kung di kayo naka-subscribe sa mga sa channel ko, sa mga page ko, follow nyo na or subscribe nyo. At kung umabot kayo sa puntong to, maraming salamat. Dito na nagtatapos reaction video natin. Kita-kits tayo sa susunod na episode. Ingat lahat dyan. God bless.